Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Engineer Prince Ian F. Cruz, your REE board exam buddy, and I'll be your lecturer for today's video. So last video, diniscuss natin yung distance between a line and a point. Tapos nag-solve tayo ng problem. So ngayon naman, ang didiscuss natin ay distance naman between two lines. Okay. So 'di ba, a line kapag ka 2D, recall lang natin, pwede lang siyang maging parallel or non-parallel. Kapag ka non-parallel, nag-i-intersect sila. So, pagka nag-i-intersect, ano ba yung mga hinahanap natin doon? 'Di ba angle? Angle between two lines. So, meron bang distance between two lines kapag ka intersecting lines? By convention pag sinabing distance, shortest, 'di ba? So, ano bang shortest distance between two lines na intersecting? So, 'di ba nagtama nga sila dito? So, yung shortest natin dito ay 0. So, kapag ka ang line ay intersecting, hindi na natin sila hinahanapan ng distansya. Kasi 0 na yun eh. Kasi mag intersect naman sila. Yun na yung shortest distance guys. Pagka intersecting lines. So, yung hinahanap lang natin pag intersecting lines, yung angle between two lines. Kapag ka hinanapan tayo sa problem ng distance between two lines, automatic hindi na yun intersecting lines. Kasi 0 yung sagot na doon. So, kailan lang natin hinahanapan ng distance between two lines? Kapag ka-parallel. Yan, pagka ganyan. Yan, dyan. Dyan na tayo magkakaroon ng distance between two lines. Yan, ito siya. So, dahil parallel naman sila, kahit alin dito, pare-pareho lang yan. Dahil shortest naman, kailangan perpendicular. So, kapag ka ang lines, pagka-parallel, parehas sila ng slope. Tapos, kapag gagawin natin silang general form, yung dalawang parallel lines, parehas sila ng A and B. Same or multiple. Pwede rin sila maging multiple ng ibang number. Ang magiging, kasi kung parehas sila ng lahat, pati ng C, edi isang line lang tinutukoy natin. So, kailangan magkaiba yung C, pero pareho yung A and B. Or multiple of each other. So, doon na siya magiging parallel. So, halimbawa, 2 plus 3 plus 1. Tapos, ang isa, gawin nating negative 9. Tapos, ito gawin nating 3. Gawin nating 2. Yan. So, yan. Parallel yan. Kasi parehas sila ng A and B. Nagkaiba sila ng C. So, ano pang example? So, halimbawa, ganyan pa rin. Gawin natin itong plus 0. So, wala na yan. Tapos, ito, gawin natin itong 4. Gawin natin itong 6. So, parallel pa rin yan. Kasi, kahit magkaiba sila ng A and B, etong 4 and 6 naman, multiples yan ng 2 and 3. So, sa unang tingin, mukhang hindi siya pareho, di ba? Pero pag sinimplify pa natin to, halimbawa, nag-divide ka ng 1/2. Ay, nag-times ka ng 1/2. So, ang mangyayari dito, 2 plus 3. Tapos ito magiging 9/2. Yan. So, pareho pa rin sila, di ba? Pareho sila ng A and B. Meron lang multiple. Meron lang naka-multiply na 2. May kailangan mong alisin para maging pareho yung A and B. So, kung hahanapin natin yung shortest distance between two lines, kailangan pareho yung A and B nila. So, kung nangyari na hindi pareho yung A and B nila, kailangan nating mag-divide sa isang equation para maging pareho sila ng A and B. So, kailangan nating i-simplify yung isa pa, yung isa sa dalawa. Kasi ito yung formula natin. So, pagmaminosin lang natin. Yan. C1 minus C2, tapos merong square root of A squared plus B squared. So, pareho nga dapat yung A and B, di ba?
Kasi wala naman nilagay dito na aling line, yung walang A sub 1, walang A sub 2, walang B sub 1, walang B sub 2. Kasi inassume na nga na pareho yung A and B. Yan. So, i-apply natin siya sa problem ngayon. Find the distance between the lines 3x plus y minus 12 is equal to 0 and 3x plus y minus 4 is equal to 0. So, dahil hinahanapan tayo ng distance between two lines, automatic parallel na itong dalawang ito. At nakapareho na yung A and B nila pala, no? Kung ma-observe natin. So, wala nang further simplification na kailangan gawin dito sa problem. Yan. So, ito yung line 1. Tapos ito gawin natin line 2. So, pareho yung A. Pareho din yung B. So, wala nang further simplification. Okay? So, hindi natin kailangan mag-algebra o wala na tayong kailangan i-manipulate pa sa problem. So, ina-note na lang natin tong C na ito. So, hanapin na natin yung distance. Yan, kahit magkabaliktad, pero nilagay ko na yung L1 and L2. Ayan, substitute lang natin. So, wala kasing absolute value dito sa calcu. Pero, hindi ko lang makita. Or, basta, ang consider lang natin negative. Ay, positive pala, guys. Okay, so, substitute na lang natin. Ayan. So, negative, 4 square root of 10 over 5. So, yung naging input dito, naka-rationalize. Na-rationalize na. Pero yung choices, hindi pa, no? Ang gawin na lang natin, i-consider na lang natin yung decimal point. Ayan. So, pwede nyong gawin na i-rationalize nyo isa-isa yung choices. Or mag-multiply kayo ng square root of 10 over square root of 10 dito sa nakuha natin sa calcu. Pero ang gawin na lang natin, guys, yung decimal. Alin dyan yung may value na 2.53. So, yung A, 16 over square root of 10. So, hindi yan. So, 12. Hindi din. 4. 1.26. Hindi. So, letter D na yan. Tama na siguro to, no? Yan, 2.53. So, letter D yung answer natin. Yan. So, yun lang guys. Sana meron kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.